Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, November 4, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Driver ng puting SUV na may plakang 7 na halos makabundol ng traffic enforcer sa EDSA bus lane, hindi pa rin tukoy. Protocol plate number 7 para sa mga senador. Peke umano. Pulisya nanindigan, nasangkot sa iligal na crypto at love scam ang sinalakay na Century Peak Holding sa Malate, Maynila. Kasabay ng pambansang pagluluksa para sa mga biktima ng bagyong Christine, Tropical Storm Marce nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Habang amihan season, posibleng magsimula na. Hari at reyna sa Spain, binato ng putik matapos ang malawakang pagbaha sa Valencia kung saan higit 200 ang namatay. Mga residente nagalit dahil kulang umano ang tulong ng mga otoridad. Chelsea Manalo, sunod-sunod ang pasabog na photoshoot at product endorsement sa Miss Universe. Ating pambato, stand out sa Mexico. At Liza Soberano, may special appearance sa music video kasama ang Thai actor na si Bright. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi pa rin tukoy ng mga otoridad kung sino ang may-ari at driver ng puting SUV na nag-viral dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA bus lane linggo ng gabi. Pero base sa paunang impormasyon, peke umano ang protocol plate na dapat ay naka-assign lamang sa sasakyan ng mga senador. Narito ang ating balitang A to Z. Mag-aalas 7 November 3 ng gabi nang sitahin ng isang babaeng traffic enforcer ang isang puting SUV na may plakang 7 dahil sa iligal na pagpasok sa EDSA bus lane sa bahagi ng Guadalupe sa Makati City. Pero imbes na pumara. Sir, saglit lang po, saglit lang. Saglit lang, sir. Naabante mo saglit lang. Kuha sa video ang pagmamatigas ng driver at pagtatangkapang bungguin ang traffic enforcer ng DOTR. Sir, license po, license. Pero hindi natinag ang traffic enforcer at hinarangan niya mismo ang daan. Kaya walang nagawa ang SUV kundi umalis sa bus lane saka humarurot papalayo. Una nang nanawagan si Senate President Francis Cheese Escudero sa Land Transportation Office na alamin kung kanino ang naturang SUV. Lalo na at naka-assign sa mga senador ang mga plakang may numerong 7. Pero sa paunang impormasyong nakalap ng LTO, peke umano ang number 7 na plaka ng naturang sasakyan sa viral video. Wala rin daw protocol plate na naka-issue sa kaparehong klase ng sasakyan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng LTO, katuwang ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR upang matukoy ang rehistradong may-ari ng sasakyan, habang maglalabas din ng show cause order para sa may-ari at driver nito. Naninindigan ng pulisya na sangkot sa iligal na cryptocurrency exchange at love scam operations ang sinalakay na Century Peak Holding sa Malate noong isang linggo. Una na kasing dumistansya ang PAOK sa operasyon na palpak umano dahil pinalaya rin ng pulisya ang nahuling 74 na dayuhang suspect. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Itinanggi ng Philippine National Police na sila ang nagbansag na mother of all pogos ang kumpanyang Century Peak Holdings Incorporated sa Malate, Manila. Sinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG at NCR Police ang 40 palapag na building ng kumpanya noong October 29 sa bisa ng isang search warrant.
Hindi po galing sa PNP yung pagsasabing mother of all pogos po itong nasa Century Peak. In fact, ang sinabi nga natin, ang naging violation po nito based doon po sa investigation is yung kanilang violation po nung kanilang license na ibinigay ng SEC. Ayon sa PNP ACG, naaresto sa raid ang 74 na dayuhan, kabilang ang mga Indonesian, Malaysian at Chinese. Pero una nang dumistansya ang PAOK sa naturang operasyon na palpak umano. Pinalaya kasi ang mga nahuling foreigners dahil kulang umano sa legal na basihan sa pag-aresto. Paliwanag ng PNP, hindi kasama ang PAOK sa operasyon dahil hindi naman sangkot ang Century Peak sa human trafficking kundi paglabag sa Security Provision Code. During the operation po, ang kasama po nila ay SEC at PAGCOR po. So this is not a TIP cases o trafficking in person cases that would require the presence po ng IACAT and even PAOK po. So we have to be clear on that po. Nagreklamo ang naturang kumpanya at sumulat na rin kay DILG Secretary John B. Cremulya dahil sa mga paglabag umano ng naturang operasyon. Una nilang isinaad na ang nakalagay sa search warrant ay isang Vertex Technological Corporation na hindi naman umano tenant ng naturang gusali. Pero ayon sa PNP, ang Century Peak Holdings ay nagpalit lang ng pangalan sa Vertex. May mga nakuha pa po sila na mga resibo, mga dokumento that would prove na the Vertex pa rin po itong kumpanya na naging subject po ng kanilang search warrant po. May mga nakuha po silang dokumento during the time ng implementation po ng search warrant. Nanindigan ng PNP na patuloy ang investigasyon sa kumpanya dahil sangkot ito sa cryptocurrency exchange at lab scam operations na hindi nasaklaw ng kanilang permit base sa Securities and Exchange Commission. They are allegedly engaged in scams po, particularly yung lab scam and cryptocurrency scam po, which is in violation po nung yung binigay po sa kanilang rehistro at hindi po yun yung kanilang primary business po. Kinumpirma ng PNP na ibinalik na nila ang custody ng mga nahuling dayuhan sa kanilang mga embahada dahil wala namang naisang pangreklamo laban sa kanila. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Naninindigan si House Speaker Martin Romualdez na patuloy ang investigasyon ng House of Representatives para malaman ang katotohanan kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang mensahe sa pagbabalik sesyon ng Kamara, inihayag ni Romualdez na nasa tamang bahagi ng kasaysayan umano ang Kamara sa kanilang isinasagawang investigasyon. Patuloy daw na magtutulungan ang Quad Committee at Young Guns ng Kamara para usigin ang mga kabilang rito. Kabilang sa mga hakbak na isinusulong ng Quad Committee ay ang pagsasampa ng 2 panukalang batas laban sa extrajudicial killings at offshore gaming. Sa mga nagtatangka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katurungan, kaya isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Dahil unti-unti na natin nakikita ang liwanag at katotohanan, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon, subalit hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Hiniling ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President na hindi sumipot sa investigasyon ng Kamara kaugnay na umano'y maling paggamit ng pondo ng OVP. Kabilang sa mga opisyal, sina OVP Chief of Staff Zuleika Lopez, Assistant Chief of Staff at Chair ng Bids and Awards Committee Lemuel Ortonio, Direktor ng Administrative at Financial Services na si Rosaline Sanchez, Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, Chief Accountant na si Julieta Villa del Rey, dating Education Assistant Secretary Sunshine Fajarda at ang kanyang asawa na si Edward Fajarda na mga malalapit kay Vice President Sara Duterte. May mga impormasyon umano kasi na balak ng mga opisyal na umalis ng bansa kaya't mabilisang naghain ng komite ng hiling na lookout order para sa kanila. Batay sa pagdinig ng Kamara, gumastos ang OVP ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw noong 2022 ayon sa Commission on Audit. Kabilang na dyan ang halos 60 million pesos para sa renta ng 34 na safe house.
Sa pagpasok ng Nobyembre at bagamat hindi pa nakakabangon ng marami mula sa pinsala ng bagyong Christine at Leon, may panibagong banta na naman ng bagyo. Nakapasok na ngayong Lunes sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm Marce. Samantala, posible namang magsimula na ang amihan season sa bansa anumang araw ayon sa Pag-asa. Ang ulat sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Hindi pa man nakakasulong ang marami matapos ang malaking baha at mga pagguho ng lupa dulot ng malalakas na pag-ulan at hampas ng hangin na dala ng bagyong Christine at Leon nitong mga nakaraang linggo, isang bagyo na naman ang pinangangambahang tatama sa mga sinalantang lugar ni Christine at Leon dahil sa tropical storm Marce na may international name na Yinsing. 2 a.m. this morning, ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility na isang malakas na, isang tropical storm na. At again, yung mga nakaranas ng mga pag-ulan and then dinaanan din itong kakatapos lang na si Leon, ay maaaring maapektuhan na naman dulot nga nitong tropical storm Marce. Inaasahang magdadala ng malakas na ulan at hangin si Marce lalo na sa extreme northern Luzon at silangang bahagi ng Luzon ngayong Lunes hanggang Martes. May posibilidad na tumama ito sa kalupaan sa pagitan ng Babuyan Islands at Hilagang Cagayan sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw. Pero ayon sa Pag-asa, maaari pa itong magbago depende sa lakas na itatakbo ni Marce. Pero depende pa rin sa lakas ng high pressure area dahil kung malakas ito, posible itong mas bumaba ang track at posibleng magbago yung kanyang landfall area papunta sa may Cagayan, Isabela area. Posible rin itong maging severe tropical storm ngayong Martes habang nagbabanta itong maging typhoon category Martes ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Samantala, ayon sa Pag-asa, maaring matrigger ng tropical storm Marce ang onset ng northeast monsoon o amihan season sa bansa. Ang amihan season ng panahon kung saan nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin na madalas kinokonekta sa Kapaskuhan at pagkakaroon ng panakanakang pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. Gayunpaman, patuloy na pinag-iingat at pinaghahanda ng ahensya ang publiko sa magiging epekto ni Marce at ng mga pag-ulan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Lunes, November 4 bilang National Day of Mourning o Araw ng Pagluluksa para sa mga nasawi sa pananalasa ng Severe Tropical Storm Christine. Namahagi ng tulong ang gobyerno sa mga sinalanta ng bagyo sa Batangas ngayong Lunes. Namahagi ng tig sa 10,000 ang Office of the President sa mga piling magsasaka sa bayan ng Laurel, habang nagpaabot din ng nagkakahalagang 10 milyong piso sa bawat apektado bayan, kabilang na ang Talisay, Agoncillo, Cuenca, Lemery at Balete. Aminado naman ang Pangulong Marcos na hindi sapat ang mga naging hakbang ng gobyerno para sa mga biktima ng bagyong Christine dahil sa laki ng pinsala at dami ng nasawi na umabot sa 150. Samantala, abot naman sa 5.75 million pesos ang halaga ng pinsala ng bagyong Christine sa sektor ng agrikultura. Layunin natin na hindi na maulit ang pagkawala ng buhay dahil sa kalamidad. Totoo na mas matindi ang mga bagyo ngayon. Mas malawak, mas malakas, mas mabilis ang pagbabago. Kaya inuulit ko ang mga kautusan sa mga ahensya ng pamahalaan. Tumaas ang 10 hanggang 15% ang presyo ng mga gulay dahil sa pananalasa ng magkasunod na mga bagyo. Sinabi mismo ng Department of Agriculture na posibleng magtagal pa ito ang mataas na presyo ng hanggang 2 linggo. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Dinoble na ni Ivy ang dating arawang budget na 150 pesos dahil sa mataas na presyo ng ilang bilihin, partikular ang gulay. Tali-tali na lang. Okay. Kasi nga? Budget. Nagba-budget nga. So more on na lang sa tingi. Kasi nagmahal nga talaga. Ang may-ari naman ng karinderya na si Joy Ann, binawasan ang tinitindang puntahe na gulay. Minsan kasi sir, wala ang ibang gulay dahil nga gawa ng bagyo, wala ang ibang gulay ngayon. Kaya kung ano lang yung nakikita ko na sa palengke, yun na lang sila ang nabibili ko. Ayon sa ilang tindera, sumipa na hanggang 60 pesos kada kilo ang presyo ng mga gulay dahil sa magkasunod na pananalasa ng bagyo. Kasi kung kunti nag-aani kasi 'di ba nagbagyo. Christine at saka Leon.
So Magkasunod na bagyo. Sa lowland vegetables gaya ng ampalaya, mula 80 pesos kada kilo, tumaas na ito sa 140 pesos. Ang sitaw, mula 40 pesos kada tali, tumaas pa sa 60 pesos. Tumaas din ang mga highland vegetables gaya ng repolyo, bagyo pecha at carrots. Kasi Kuweng, ang pangunahing dahilan nito, of course, yung bagyong Christine, ay bumaba ng more than 28,000 metric tons yung gulay na ibinababa mula doon sa mga production areas, especially coming from the Cordilleras, dahil dito sa mga pagbaba ng supply galing sa ating mga production areas, nakakakita tayo ng 10 to 15% increase ng presyuhan. Ayon sa DA, posibleng tumagal ng hanggang 2 linggo ang mataas sa presyo. Tumaas din ang presyo ng isda ng hanggang 40 pesos kada kilo gaya sa bangus, tilapia at galunggong. Sa datos ng Department of Agriculture o DA, pumalo na sa 5.75 billion pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura, pangunahin sa taniman ng palay at kasunod ang mga taniman ng mais at gulay, lalo na sa Bicol Region. Ayon sa DA, may nakalaang 1 billion pesos na Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng mga sinalanta ng Bagyong Christine. Yung ating mga preposition ng mga binhi, pag ready na uli sila magtanim, ay ipapamahagi natin itong palay, pataba, ganun din yung binhi na mais, lalo na rito sa Cagayan area, yung ating binhi ng gulay ay ipapamigay din yan. Ganun din yung ating survival and recovery loan na 25,000 pesos. Tiniyak din ng DA na nakahanda ang ahensya na tumulong sa agri-fishery sector na pinadapa ng nagdaang bagyo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Humahataw ngayon ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo para sa Miss Universe 2024 sa Mexico. Sa Instagram, agaw pansin si Chelsea suot ang pasabog ng Golden Crown, gown at crown na tila nagpapaabot ng hudyat na papalapit na ang hinahangad na ika-5 Miss U Crown ng Pilipinas. Kitang-kita na handang-handa si Chelsea para sa nalalapit na laban. Nakibahagi rin si Chelsea sa Gala de las Catrinas sa Mexico. Suot naman ang black beaded dress at traditional phase art. Agaw atensyon din si Chelsea na talaga namang pinagkaguluhan ng mga fan. Sunod-sunod din ang offers para sa product endorsements ni Chelsea. Samantala, may pagbabago naman sa format ng Miss Universe pageant. Mula sa 130 na kandidata, pipili ang selection committee ng 30 para sa unang cut, 12 para sa evening gown at top 5 para sa final Q&A portion. Abangan ang 73rd Miss Universe sa darating na November 17 sa Pilipinas. Abangan sa aming pagbabalik, lolo at 2 bata patay matapos masunog ang kanilang pansamantalang tirahan sa Teresa, Rizal. At hari at reyna sa Spain, pinagbabato ng putik matapos ang malawakang pagbaha sa Valencia na nag-iwan ng higit 200 patay. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Patay ang isang lolo at 2 bata matapos masunog ang kanilang pansamantalang tirahan sa Teresa, Rizal. Ang isa sa itinuturong sanhi ng trahedya, isang napabayaang radyo. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sa video na ito noong Miyerkules, October 31, habang naghahanda ang lahat para sa undas, makikita ang mabilis na paglaki ng apoy sa isang bahay sa Carina Homes East 2 sa Barangay San Gabriel, Teresa, Rizal. Patay ang isang lolo at 2 bata matapos lamunin ng apoy ang kanilang tinutuluyang bahay. Unfortunately po, meron po tayong na-identify na 3 casualty po. So isa pong 70 years old na male, isa pong 10 years old na bata, male din po, and 3 years old na female na bata po. So yun po yung ating natagpuan po sila sa 2nd floor po. Right after the fire suppression activity. Kinilala ng Teresa Municipal Police Station ang mga biktima na sina Narciso Santos Ocampo, 70 anyos, Hilary Zoe Amber Santos Bolante, 3 taong gulang, at Andrew Bolante, 10 taong gulang. Yun lang po yung initial na parang temporary lang sila with the house, sa bahay, and
hindi ata sila permanent resident. Sumiklab ang apoy bandang alas 12 ng tanghali pero agad naman itong naapula matapos ang 30 minuto. Kasi hindi na po kayang pasukin kasi dito malakas na po siya talaga. Bumaba na rin daw po sa hagdanan yung apoy kaya hindi na sila nakapasok. Hinala ng mga saksi na siyang itinuturong dahilan ng sunog ang sirang wiring ng napabayaang radyo. Sabi daw po sa yung radyo, dahil sa radyo, ng matanda. At pumutok yung radyo? Opo, 3 araw na daw po kasing nakasaksak. Marami pa po tayong anggulong tinitingnan. Sa ngayon po talaga hindi pa po ako makapag-disclose until such time na nakapag-finalize na po ng investigation report. Hindi na nadala pa ang mga biktima sa ospital. Right after the fire suppression activity and then the investigation process, i-turn over po namin yung mga dead bodies sa Soco po. Wala ang may-ari ng bahay sa lugar na pawang umuwi ng kanilang probinsya sa Pampanga. Patuloy naman ang investigasyon sa nangyaring insidente. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Patuloy ang pagtanggap ng Commission on Elections ng mga certificates of candidacy para sa kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito'y kahit na nagpahayag si Senate President Francis Cheese Escudero ng layuning ipagpaliban ang halalan hanggang 2028. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, tanging isang batas ang maaaring makapagbago sa itinakdang schedule ng COMELEC, kaya't magpapatuloy ang filing ng COC sa Cotabato hanggang November 9. Sinabi naman ni Escudero na maghahain siya ng panukalang batas para pag-aralan ang epekto ng kamakailang desisyon ng Korte Suprema na paghihiwalay sa Sulu mula sa BARM. Noong October 22, naglabas ng resolusyon ng Bangsamoro Transition Authority nung mihiling sa Kongreso na itakda ang halalan ng BARM kasabay ng 2028 national elections. Mahigit 3,000 sundalo mula sa Philippine Army, Air Force, Navy at Marines ang lalahok sa taunang Armed Forces of the Philippines Joint Exercise na layong palakasin ang kakayahan ng mga sundalo sa territorial defense. Formal na binuksan sa Camp Aguinaldo, Quezon City ngayong Lunes ang pagsasanay na ito sa ika-8 taon ng pagsasanay ng katuon ng drill sa command post exercises, field training, cyber warfare at information war fighting na mahalaga umano para sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. Isasagawa ang mga drill sa joint operational areas ng Northern Luzon at Western Command, kabilang ang mga island seizure exercises, amphibious counter-landing at air defense exercises sa kanlurang bahagi ng Palawan. Tatagal ang pagsasanay hanggang November 15. Isasama na rin po natin yung information war fighting exercise natin dahil kasama po dun sa pag-conduct natin ng defensive operations yung strategic communications dahil kailangan po natin maibigay yung tamang impormasyon hindi lamang sa ating mga kababayan kundi sa buong mundo. Bumuhos ang galit ng mga apektadong residente ng Valencia sa pagbisita roon ng Hari at Reyna ng Spain kasama ang kanilang Prime Minister ilang araw matapos ang malawakang pagbaha doon. Nagmistulang protesta ang pagsalubong ng mga residente ng Paiporta kung saan pinagbabato ng putik at iba't ibang bagay ang mga opisyal habang dumaraan. Marami ang naniniwalang kulang ang babala at tulong mula sa pamahalaan bago at matapos ang kalamidad. Agad lumikas ang Hari at Reyna matapos maging agresibo ang mga tao. Dahil sa tensyon, ipinasya ng Hari na ipagpaliban ang nakatakdang pagbisita sa iba pang bayan. Nagpahayag naman sa social media si King Felipe VI at sinabing nauunawaan niya ang galit at sama ng loob ng kanyang mga nasasakupan.
Hindi lang isa kundi dalawa at kundi 4 na gintong medalya ang naiuwi ng batang gymnast na si Carl Eldrew Yulo sa 3rd JRC Artistic Gymnastics Championships 2024 sa Bangkok, Thailand. Golden comeback ito para kay Eldrew matapos ang kanyang mga silver finishes sa nakaraang JRC competition. So, unang gold medal niya ay mula sa Junior Individual All-Around event noong Biyernes, November 1. Nasungkit pa ni Eldrew ang 3 gintong medalya sa Junior Apparatus Finals kung saan nangibabaw siya sa floor exercise, still rings at vault event. Nakuha rin niya ang silver sa parallel bars. Tunay na kuminang ang pangalang Yulo sa gymnastics kasunod ng double Olympic gold win ng kapatid niyang si Carlos Yulo sa 2024 Paris Games. Congrats, Eldrew! Susunod, Liza Soberano may special appearance sa music video na Long Showers kasama ang sikat na Thai actor na si Bright. At masarap pero super affordable na flavored ham. Plus, maraming choices at iba pa. Saan yan? Alamin. Manatili pong nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. May special appearance ang aktres na si Liza Soberano para sa upcoming music video ng Thai actor na si Bright Vachirawit. Sa Instagram, ibinahagi mismo ni Bright ang ilang behind-the-scenes photos kasama si Liza para sa kanyang new single na Long Showers. Makikita rin sa post na magkayakap sila ni Liza sa ulan na tila nakatambay sa isang kotse. Samantala, nakatakdang i-release ang kantang Long Showers sa darating na November 8, kaya naman, abangan na. Bare months na nga mga ka-A to Z, tsak na marami na ang naghahanap ng perfect na panghanda para sa Noche Buena. Ang tanong, may napili na ba kayong masarap pero super affordable at marami pang choices na pagpipilian? Alamin natin na ang mga nakakatakam na handa na yan sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Christmas is just around the corner. Papalapit na ng papalapit na mafe-feel natin muli ang malamig na simoy ng hangin sa paligid. Kaya naman sa mga naghahanap na para sa Christmas handaan, may alam kaming patok, swak at masarap na for sure katatakaman mo. Kaya naman why not to try Joshua's Holiday Ham? Ang kanilang variety of flavors, not just 1 or 2, but super daming options. Mula sa classic ham, sweet ham, pear-shaped ham, mussel ham, hanggang sa kanilang bagong roasted ham, tiyak hindi ka mabibitit. Ang daming choices, di ba? Dahil flavorful ang Joshua's ham, siguradong perfect rin ito pang centerpiece for Christmas feast. Take note mga ka-A to Z, hindi nga raw basta-basta ang paggawa ng ham at ng iba pang meat products ng Joshua's. Dumadaan ito sa mabusising proseso, kung saan ginagamitan rin ng malalaking makinarya para mahalong maigi ang lahat ng sangkap, panimpla at pampalasa. At masiguradong malinis ang pagkakagawa ng kanilang ham. Ito po ay ginawa ng malinis, nutritious at talagang healthy po yung ating pong produkto. Lahat ng mga machine natin bago siya gamitin, talagang nililinis mo buti yan. At totoo ngang napaka-neat and clean ang kanilang planta. Sinisiguro nilang sanitize ang lahat at nasusunod ang proper uniform. Bukod sa ham, marami pang meat products ang inaalok ng Joshua's Meat Products na for sure, hindi mo mahihindian sa sarap. O diba, talagang panalo. At syempre, hindi kumpleto ang Christmas kung wala ang tayo. Kaya naman ang say ng Joshua's Meat Stuff, ito si kumpleto tayo! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Ang ating babaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa dating Pangulo ng United Nations General Assembly na si Miroslav Lajčák. Sabi niya,
Hindi natin kayang pigilan ng mga bagyo, lindol, baha o pagsabog ng bulkan. Ngunit maipapanatag natin na mas handa at matatag ang mga tao at komunidad. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ika nga nila, okay tulin ng araw, tingin po sa kalendaryo, 51 days na lang. Pasko na. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.